Paano inililipat ng Diyos ang kayamanan ng liko para sa matuwid? Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Ayon sa Kawikaan chapter 13 verse 22, ang mabuting tao ay nagpapamana sa mga anak ng mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay para sa matuwid. Kapag bubuksan natin ang aklat ng mga kawikaan, matatagpuan natin ang mga kayamanan ng karunungang makalalangit. Ito ay isang aklat na hindi lamang nangangako ng mga makalangit na pagpapala, kundi patungkol din sa mga nakikitang katotohanan ng buhay, kasama na ang favor ng Diyos sa trabaho, sa negosyo, sa pananalapi at pamana. At sa gitna nito, may mababasa tayong isang talata na nagdudulot ng parehong pag-asa at pagkalito. Ang kayamanan ng makasalanan ay nakalaan para sa mga matuwid. Kung uunawain mo ang talatang ito, parang isang spiritual na heist movie. Dinudukot ba ng Diyos ang pera sa bangko ng isang masamang tao at inililipat ito sa account ng isang mabuting tao? Ito ba ay isang pangako na kung mamumuhay tayo ng matuwid, tiyak na magiging mayaman tayo sa pamamagitan ng pagmamana ng kayamanan ng masama? Hindi ganoon. Ang talatang ito ay hindi isang formula para yumaman. Ito ay isang makabuluhang pahayag ng pananampalataya tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, kasama na ang ekonomiya. Ito ay isang pangakong umaalingaw-ngaw sa kasulatan na nagpapakita ng isang pattern sa ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Hatiin natin ito sa tatlong bahagi, ang prinsipyo, ang pattern at ang layunin. Una, dapat nating intindihin kung ano ang hindi sinasabi ng kawikaang ito. Hindi ito nagtataguyod ng prosperity gospel kung saan ang pananampalataya ay isang kasangkapan para yumaman. Hindi nito tayo hinihikayat na maghintay ng walang ginagawa na mamatay ang isang makasalanan para makuha ang kanyang kayamanan. Ito ay hindi isang pangkalahatang pangako na ang bawat matuwid na tao ay magiging material na mayaman. Kung gayon, ano ang sinasabi nito? Ito ay nagsasaad ng isang pangkalahatang prinsipyo. Sa huli, mananaig ang makatarungang salita ng Diyos. Ang mundo ng nilikha ay hindi magulo. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang banal at makatarungang Diyos. Sa mahabang arko ng kasaysayan, ang kabutihan ay ginagantimpalaan at ang kasamaan ay hinahatulan. Kasama rito ang mga sistemang kanilang itinayo at ang kayamanang kanilang natipon. Ang kayamanan ng makasalanan ay kadalasang naitayo sa mga pundasyon ng pananamantala, pagnanakaw, kasakiman, pandaraya at pang-aapi. Ito ay temporary lang at hindi stable at sa huli ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Ang matuwid ay yaong mga nabubuhay ng naayon sa karakter ng Diyos, sa integridad, sa pagiging mapagbigay, sa katarungan at sa tapat na pamamahala. Tinitiyak sa atin ng kawikaan na ang Diyos, sa kanyang takdang panahon, ay nagre-redirect ng mga resources mula sa mga mayroong layunin na makapaminsala patungo sa mga may layuning nagbibigay buhay. Nasa kaniyang panahon ay pagpalain ng mga matuwid at hatulan ng mga liko. Sa makatuwid, ito ay may takdang panahon. Sinabi ni Pablo, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay ani kung hindi tayo mapapagal. Galatia chapter 6 verse 9. Hindi ito nag-iisang ideya. Nakikita natin ang pattern na ito sa buong Biblia. Ang kayamanan ng masama ay inililipat ng Diyos sa matuwid para sa isang banal na layunin. Ang pangunahing halimbawa nito ay nang ang mga Israelita ay nakalaya mula sa Ehipto. Sa loob ng 400 taon, itinayo ng mga Israelita ang imperyo ng Ehipto sa pamamagitan ng kanilang pagkaalipin, sila ay hindi tumanggap ng anumang kabayaran. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng isang serye ng mga salot, hindi lamang niya pinalaya ang kanyang bayan, kundi inutusan niya silang humingi sa mga Ehipsyo ng mga pilak at ginto. Sinasabi sa atin ng Exodo 12 verse 35-36 na kanilang nilimas o hinubaran ang Egyptyo. Ang kayamanan ng kanilang mga mang-api ay nilipat sa kanila upang pondohan ang kanilang paglakbay at paglaon ang pagpapatayo ng tabernakulo, isang lugar para sa pagsamba sa Diyos. Ang ikalawang halimbawa, sa lupang pangako, nang pumasok ang mga Israelita sa Kanaan, pumasok sila sa mga lungsod na hindi sila ang nagtayo, mga ubasan na hindi sila ang nagtanim, at mga bahay na puno ng mga pagpapala na hindi sila ang nagtipon, na ayon sa Deuteronomio chapter 6 verses 10-11. Ang kayamanan ng mga masamang bansa ay ibinigay sa bayan ng Diyos upang magtatag ng isang bansa kung saan ang batas ng Diyos ang maghahari at mamumuno. Ang ikatlong halimbawa, sa aklat ni Esther, ang kontrabidang si Haman ay nagplano na lipulin ang mga Hudyo upang angkinin ang kanilang kayamanan.
Sa halip, ang kanyang malawak na ari-arian ay ibinigay kay Reyna Esther at kay Mordecai, ang mismong mga taong nais niyang sirain. Esther chapter 8 verses 1-2. Ang kayamanan na nakalaan para patayin ang mga Hudyo ay inilipat upang protektahan ang bayan ng Diyos. Ang pangwakas na halimbawa, ang halimbawa ng krus. Kahit sa krus, nakikita natin ang prinsipyong ito. Hey, ang pinakamalaking gawa ng kasamaan sa kasaysayan, ang pagpatay sa walang kasalanang anak ng Diyos, ang naging mismong paraan kung saan ang mga kayamanan ng langit, ang kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan at pagpapala, ay inilipat sa atin na dating makasalanan dahil naglagak tayo ng tiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang pinakamalakas na sandata ng kaaway ay naging ating pinakamalaking regalo. Malinaw ang pattern. Ang Diyos ay isang dalubhasa sa pagbaligtad ng mga plano. Ginawa niyang ang nais ng kaaway para sa kasamaan ay ginamit niya para sa kabutihan. Kinukuha niya ang mga kayamanang nakuha sa masama at inilalaan para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Kung ang paglilipat na ito ay isang biblikal na prinsipyo, ano ang ating papel? Tinawag tayo upang maging matuwid. Mga matuwid na tiwala handang tumalanggap at papahalaan ang mga resources hindi para sa ating sarili, kundi para sa kaharian ng Diyos. Nangyayari ito sa maraming paraan. Una, sa pamamagitan ng integridad sa pagpapamana. Napakahalaga ng unang kalahati ng talata. Ang mabuting tao ay nagpapamana sa mga anak ng mga anak. Ang paglilipat ay hindi lamang para sa atin. Ito ay sa pamamagitan natin. Tinawag tayong magtipon ng kayamanan ng matuwid sa pamamagitan ng masipag na paggawa, katapatan at pagkabukas palad, matulungin o mapagbigay upang tayo ay maging pagpapala sa iba at mag-iwan ng pamana ng pananampalataya at hindi lang ng kayamanan. Ikalawa, sa pamamagitan makalangit na pagbaligtad. Minsan, ang Diyos ay kumikilos ng may kapangyarihan sa mga pangyayari. Isang negosyong itinatag sa katiwalian ang bumagsak, habang ang itinatag sa integridad ay nanatili at nag-prosper. Isang mana ay hindi inaasahang napunta sa isang tao na ang layunin ay gamitin para sa ebanghelyo sa halip na para sa sarili. Dapat nating makita ang kamay ng Diyos na gumagawa sa larangan ng ekonomiya at pasalamatan. Siya para dito. Ikatlo, sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Ang kawikaang ito ay dapat tayong palayain mula sa inggit. Kapag nakita nating ang masama ay umuunlad, ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan at tila nakakalusot sa lahat, ngunit tandaan natin na hindi ito permanente. Ang kanilang kayamanan ay pansamantala, ngunit ang atin ay walang hanggan. Hindi tayo dapat manibugho sa kanilang kayamanan. Sa halip, dapat natin silang ipanalangin upang sila ay mabago at magkaroon ng kapayapaan. Ikahuli, sa pamamagitan ng ating misyon, ang pangwakas na layunin ng anumang resource na dumating sa ating mga kamay, maging ito man ay kinita ng ating sariling paggawa o natanggap bilang isang kapahayagan na pagpapala, ay upang itaguyod ang kaharian ng Diyos. Ito ay upang pakainin ang nagugutom, damitan ng hubad, suportahan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo at alagaan ang pamilya ng pananampalataya. Hindi tayo ang destinasyon ng kayamanan. Tayo ang daluyan. Tayo ay mga katiwala, hindi mga may-ari. Sa makatuwid, mga kapatid, ang kayamanan ng masama ay inilalaan para sa matuwid. Ngunit ito ay hindi isang pangako ng madaling kayamanan. Ito ay isang pangako ng huling katarungan. Ito ay isang panawagan na mamuhay ng matuwid sa isang kadalasan ay hindi matuwid na mundo ng ekonomiya. Ito ay isang panawagan na magtrabaho ng may integridad, magbigay ng buong pagkakawanggawa at magtiwala sa makalangit na tiyempo ng Diyos. Huwag ma-discourage sa panandaliang kasaganahan ng masama. Huwag kayong manglupaypay sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos ng katarungan at kaayusan. Siya ay nasa gawain pa rin ng pagkuha sa mga sirang sistema at mga kayamanang nakuha sa masama ng mundong ito at tinutubos ang mga ito. Patuloy niyang itinatatag ang kanyang iglesia at ang mga pintuan ng impyerno at ang mga bank account ng impyerno ay hindi magwawagi laban dito. Huwag mong alalahanin kung paano mangyayari ito. Siya ay maraming paraan upang gawin ito upang ipapahayag mo na ito ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Ang kaniyang provision ay ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4:9. Ang ating tungkulin ay ang maging tapat, available at mabuting katiwala, handang tanggapin ang anumang ibigay niya at gamitin ito para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa kabutihan ng kanyang bayan.
Sapagkat sa huli, ang lahat ng kayamanan ng mga bansa ay dadalhin sa lungsod ng Diyos at gagamitin ito upang sambahin ang hari magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin sa iyong katarungan at pagiging maalam. Salamat sa pangakong ang lahat ng kayamanan ay nasa iyong kapangyarihan at ilalaan mo ito para sa iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging matuwid na mga katiwala ng lahat ng biyayang aming natatanggap. Alisin sa aming puso ang inggit at kasakiman. Sa halip, punuin mo kami ng kagustuhang gamitin ang anumang mayroon kami, ang aming yaman, talento, at panahon para sa ikalalawak ng iyong kaharian at pagpala sa sangkatauhan. Ipanatili mo kami na may integridad at pagtitiwala sa iyong makalangit na tiyempo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Please like, subscribe, and follow for more videos. Thank you for watching.